Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction ang reaksyon o pahayag ni Congressman Pulong Duterte tungkol sa pagsampa ni Senator Hontiveros ng cyber libel case laban sa mga DDS vloggers. So ito, may Facebook reel posted by Jennifer Isguera. So, pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Pulong. Senator Riza Hontiveros filing cases to vloggers daw pertaining atong video circulating online. So, kung sila mo bagbag o tao, okay ra. Pero sila ibagbagan, demanda ritso. Okay, Binisaya man. Kung sila daw ang mag-criticize sa ibang tao, okay ra. Kaya lang, kung sila na ang criticize, demanda na. Oh, cry baby. Crying baby. Ulitin natin ha. What's your reaction about Senator Riza Hontiveros filing cases to vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila mo bagbag o tao, okay ra. Pero sila ibagbagan, demanda ritso. Cry baby. What's your Sana lang. reaction about Senator Riza Hontiveros filing cases to vloggers daw pertaining atong video circulating online? So, kung sila mo bagbag o tao, okay ra. Pero sila ibagbagan, demanda ritso. Cry baby. Magbasa lang ko sa mga ilang comments. Liberty Tapang, tama gyud. GB Mijar, tama naman. Tama, puros tama. So halos parehas sila ng reaksyon ni Senator Padilla na sabi niya, kung kayo ang magbatikos, pinapakinggan namin kayo dahil sabi nyo freedom of speech or freedom of expression. Ayon, kung kayo naman ang i-criticize, magdemanda kayo kagad. Oh, sabi niya, practice what you preach. Yon ang reaksyon ni Senator Padilla. Sino pa bang ibang wala pa kong matanda na ng mga key political figures na nag-react. Ito pa lang si Senator Padilla at saka si Congressman Pulong. Okay. May karapatan si Senator Riza Hontiveros na magsampa ng kaso. Part of democracy yan. Kaya lang, ito na nga yung effect. Lalo ngayon siyang napapag-usapan. Granting lang ulitin ko, karapatan niya yun. Sa tingin nila yun ang tama. Kaya lang, granting kung ang sinampan lang kaso si Karen at saka yung original na nag-upload May original na nag-upload ng video, parang Valiente. Yun ang original na nagpakalat. Tsaka, so kung yun ang sinampan ng kaso, palagay ko hindi na masyadong magre-react ang publiko. Ang sinampan ng kaso, mga vloggers na ang daming followers. Si Banat Bay, million supporters Ganon din si Sasasot, millions. Ang lawak ng reach nila. Yun ba, si Kipichu, o Crisette, Joey Di Vibre, Teo Moreno. So, itong mga social media influencers na ang daming sumusunod, of course, mag-react ang mga sinampang vloggers, kasama na ang mga taga-follower nila, taga-subaybay, magre-react. So, lalong na ano ang issue, lalong umiinit o lalong napapag-usapan. So
So, yun ang nakita kong counter effect ng pagsampa ng kaso laban sa mga vloggers. Although, ulitin ko, karapatan ni Senator Risa na magsampa ng kaso. So, ano kayang patutunguhan nito? We do not know. Depende na sa NBI kaano sila kabilis magsampa ng kaso. But then, ito na, parang simula na ito ng yung mga nababasa ko lang na comments o mga naririnig ko mga sabi nga ni Risa Sasot sa kanyang mga, kasi sinusundan ko si Sas Risa, sabi niya, tingin ko lang nilaglag ka na ng mga judik. So, hindi naman niya sinabi sino yung mga judik. Mayroon lang siya sa isang post niya, sinabi ka, nilaglag ka na ng LBM. No, ano yung LBM? Hindi rin niya sinabi. So, bahala na kayo. Kasi, ito, nagpahayag na si Senator Risa ng kanyang intensyon na tatakbong kandidato sa 2028. Malaking bagay yun. At dahil issue ito ngayon laban sa kanya, I don't know how long itong issue na ito mag-persist. Anyway, malayo pa naman ang 2028. Sabi nga ni Sas, kung ano ang ginawa nila, I don't know sino yung nila. Kung ano ang ginawa nila kay BP Sara, yan din ang gagawin sa iyo, Risa. So, tignan nyo, si BP Sara, more than 2 years na siyang sinisira. So, nung una, naapektuhan si BP Sara. Bumulusok ang kanyang rating. Ngayon, parang nasurvive na ni BP Sara yung mga negative effects ng pagbirada sa kanya, mga issue against sa kanya. Ngayon, pataas na ang kanyang rating. Kaya, tignan nyo, sa latest survey, presidential election, 35%. Siya ang pinakamataas. Sumusunod lang si Madam Leni. Ilan ba yun? 19%. Pangatlo si Bongo, 11%. Kaya lang si Bongo, hindi naman tatakbong presidente yan. Kaya yung 11% ni Bongo, mapupunta pa rin yan kay BP Sara. Kaya actually, nasa 46% ang voters preference rating ni BP Sara. She's the woman to beat sa si Senator Ontiveros, mababa, 3% lang. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Paglista, pwede. Uy, sis ko po yan, sis! Dapat may pawit yan. Ay, bayog pawit yan dahil sila sa bahay. Yan, may tatungan ko sa... Pinuralis ka tanda. Sis, mangkot sa iyo pagkataas. Arnold Kinao dia. Kinuan di ay. Juwi nga tagong banggat. Muna ni ang ipambugkos sa ngayero ngatag sa mga tao. So, dagan dito sila kay Lubinta Kabalay ang tabangan og yero. Sige, kuan yan. Saktong ko na ni ka, laliman, sis. Tol, iba po. Ito sa tag-iya. Para hari na kuan. Kusog-kusog yun ang ulan. Mabasa man ang kunsari ng ngaran. Daw pa na lista.
Hari inutik pa kayo sa payong mo diyan para takap. Trinidad. Napon. Trinidad na sini. Ibara ang bulat.